Magandang gabi na po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Doon po sa ating aralin, hindi ko na po babasahin at naipaliwanag naman na po ng iba. Ang napansin ko po doon sa ating aralin, ito po ay ang pagliligtas ng Panginoon kay Pedro, nagsugo siya ng anghel. Sa atin din po, mayroon sinusugong anghel. Ngunit kailangan natin sumampalataya dun sa anghel na sinusugo ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo sumasampalataya, hindi po papangyarihin ng Panginoon yung mga bagay na nais natin dahil hindi po pwede yung sarili nating katwiran. Ang nais po ng Panginoon, yung sarili niya, yun po yung susundin natin. Kung napansin po natin yung pagliligtas kay Pedro, na siya ay parang nananaginip, di ba? Di ba po? At nakita natin doon na bumalik yung ulirat niya nung nandun na po siya sa labas ng malaking gate. At yun po na kung sa atin naman, meron pong ginagamit. Sa atin, malinaw pa na naririnig natin yung salita. Bakit hindi tayo sasampalataya? Bakit sinusuway natin, di ba? Samantalang si Pedro, yung pagsunod niya doon sa utos ng anghel, sumunod siya na walang pag-aalinlangan. Na sabi nga niya, ano ba ito? Panaginip ba ito? O isang pangyayari na hindi ko alam? Bakit nangyari? Sa atin, pwedeng mangyari. Kung tayo po ay sumasampalataya doon sa Espiritu na inuutusan ng ating Panginoon. Ngayon, kung susuwayin natin yon, magbibigay naman siya ng saway. Meron pong yung ginawa kay Herodes, nag-utos siya ng anghel para saktan si Herodes hanggang sa nagkasakit, nagkaroon ng uod sa katawan, kinain ng uod ang kanyang katawan hanggang sa namatay. Ang kapangyarihan ng Panginoon, ginagawa po niya yun na hindi natin alam. Naaakala natin, tayo lang po yung malakas dahil nananampalataya tayo, kaya natin yun. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, yun po ang ating sampalatayanan. Yung salita niya na ipinapakita niya sa bawat isa sa atin, yun po ang ating pakinggan. Hindi yung sarili nating katwiran. Kasi kung sarili nating katwiran, ililihis tayo nung mga kumulong sa atin. Sana wag tayong pumayag na yung kumukulong sa atin, mailihis po tayo. Kundi, pakinggan po natin kahit anong pagkabihag. Nakita natin si Pedro, di ba? Nakatali, nakaposas, may bantay sa gate, may bantay sa pintuan, nakawala siya. Kaya galit na galit si Herodes. Ngayon, kung sa atin mangyari yung ganon, mawawalan ba tayo ng pag-asa? Ano na lang nangyari dun sa ating pananampalataya? Na ang tagal na natin. Bakit pa natin hahayaan na matalo tayo ng mga bagay ng pagsubok? Ano ba? Mas matalino pa sila sa atin? Mas matalino ba yung kalaban? Dapat alam natin ang strategy ng kalaban. Na hindi tayo yung nadadala nila. Hindi tayo yung nadadaig. Dapat daigin ng Panginoon, ng pananampalataya natin, yung ginagawa ng kalaban sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Huwag natin siyang kakalimutan. Dahil sabi po doon sa awit, basahin ko lang po yung awit 5. Sa 5, sabi niya, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapupuutan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Lahat. Hindi po yung isa lang o yung isa lang na gumawa. Lahat po na gumagawa ng kalikuan ay kinapupuutan ng ating Panginoon. Sana po, huwag tayong matulad kay Herodes na ang nangyari sa kanya, nauwi sa wala. Yun lang po at purihin ng Panginoon. Pinagibigay sa dalawang music. Nainatan natin kapatid na David. Ako pala. Ay, sa baba pala. Men, magandang gabi sa lahat. Maganda sa mga kapatid na sa online. Di ko na rin babasahin yung ating aralin. So, yung ating aralin ay halos yung pagliligtas ng Panginoon
sa maningas na pananalangin, no? So, sa mga lingkod niya. So, hindi pa nga naniwala yung sinabihan doon na nandun na sa pinto, no? Kahit sila yung nanalangin mismo, makita natin, merong pag-aalinlangan pa rin sila. Hindi sila naniwala doon na nandun na si Pedro, no? So, makikita natin dito mga kapatid doon sa ating aralin, yung pagliligtas ng Panginoon. Katulad niya na nabanggit ni kapatid na Menchi, makita natin, ang pagkakaiba sa panahon natin ngayon, espiritu, yung kaaway natin. So, hindi natin makikita yung rehas, hindi natin makikita yung na naghihimas tayo ng rehas, na nakakulong pala tayo. Hindi natin malalaman na tayo nakakulong sa ngayon. Kundi, paano natin makikita yon? Yung pananampalataya natin na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya anumang kasinungalingan, sabi nga, o bagay na negatibo, kalikuan, ito hindi sa Diyos. So, pag tayo, katulad nga nabanggit ni Kapatid Menchi, nakinig tayo doon, makukulong tayo. Pero kung ang pinakikinggan natin is yung ang Panginoon, sabi nga, magiging laya tayo. Ngayon, sabi nga doon sa Jeremia sa 9:23 hanggang 24, makita natin doon. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon, na nagsasagawa na sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So makita natin, yun yung dapat na makita natin, na ang Panginoon lahat ang may kapangyarihan sa lahat ng yan, no? Pero makita natin, hindi man tayo iligtas ng Panginoon, yung may mga bagay kasi kung minsan tayong dalangin na hindi binibigay, it doesn't mean na hindi tayo mahal ng Panginoon. Maaring ito'y makapagpahamak sa atin kung kaya't hindi binibigay. So maging matalino tayo doon. Sa 25, narito ang kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, ang aking parurusahan silang lahat na hindi nangatuli ng tunay na pagkatuli. Ibig sabihin, kahit binautismuhan ka, pero wala yung pagkatunay na kahulugan nun sa atin, hindi makita yung pagtalima, paparusahan pa rin tayo. Kaya hindi sapat na nandyan tayo, nakatindig na sa kapisanan. Kundi ang kinakailangan talaga sa atin, yung pagiging sapat na kapatid ng Panginoon. Sabi nga yung brethren, yung gumaganap. So yung pagganap. Magandang gabi, purihin ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa, sa sambahin ng ating kapatid na dito at sa ating mga kapatid online, at papuri sa Diyos. Sa ating pinag-aaralan po, siguro tudugtungan ko na lang yung share ng ating kapatid na Sally, na ipinapakita kasi dito sa talata na mga talata na ito. Una, yung iniligtas si Apostol Pedro ng isang anghel, no? Tapos yung pangalawa naman, no, anghel din po yung sinugo, no, upang saktan, no, saktan si Herodes. Makikita natin, yung isa yung niligtas, yung isa naman sinaktan. Isang anghel pa lang po yun, no. Kaya yung sinabi ni kapatid na Neya, babasahin ko lang rin sa Matthew sa 26:53. Ito yung tagpo naman na si Kristo, huhulihin naman siya. Sabi dito, o inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel. So, nakita natin sa pinag-aaralan natin, tag-isang anghel lang po yun. Pero dito, sa dalangin ng ating Panginoong Jesucristo, 12 pulutong, higit pa. No? Kung gaano yung kayang gawin nun nung pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Pero makikita natin hindi yung sa Panginoong Jesus hindi pinadala yon. Bakit? Kasi pag binasa po natin sa 1 ng Hebreo, sa 13 ko na lang ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinusugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. So makikita natin,
yung mga anghel, no, sinusugo yun para sa kapakinabangan nung magmamana. Kaya nung niligtas si Apostol Pedro, nagbigay kagalakan yun dun sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Nung namatay naman si Herodes, lumago yung salita. So lahat yun sa kapakinabangan. Yung kay Kristo, hindi bumaba yung 12 pulutong kasi kung bumaba yun, wala tayong kaligtasan ngayon. No, walang magmamana kasi hindi siya namatay. Pero namatay siya para sa kapakinabangan ng magmamana. Kaya sa atin, gaya yung sinabi ng ating kapatid na Menchi, meron din sinusugo sa atin para makinabang yung magmamana. Kaya wag nating sayangin yung mga bagay na yon, kundi sampalatayanan natin. Siguro yun lamang po, Papuri sa Diyos. Ay, pwede na ako nasa ating mga halik. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi sa sambahay ng kapatid na Dindo, sa mga naka-online, sa inyong lahat mga kapatid. Itong dadalwa yung umiikot dito sa ating aralin, yung maningas na panalangin na siyang pwedeng magligtas sa atin, lalo na yung panalangin ng iglesia. Kasi itong iglesia sa Corinto, ito yung talagang nasa Panginoon ito Sa Panginoon itong iglesia sa Corinto. Bagaman ang daming naging problema rito sa iglesyang ito, pero ito, binabanggit ni Apostol Pablo na ito yung iglesia sa Corinto, na ito yung sa Panginoon, hindi ito sa tao. At dito nakita natin, dito sa pag-aaral natin dito sa gabing ito, na itong si Apostol Pablo, talagang balak patayin to ni Herodes talaga Yun ang, kasi nung pinatay si Santiago, nagalak ang mga Hudyo noon nagalak yung bayan. At ang gusto niya nga isunod nga si Apostol Pablo naman, si Apostol Pedro. Kaya hinuli niya si Apostol Pedro at ikinulong. Pero habang nasa kulungan si Apostol Pedro, maningas na dumalangin ng iglesia. Maningas na panalangin ng iglesia para patungkol kay Pedro. At dininig ng Panginoon ito at nagsugo ng anghel. At habang natutulog si Pedro na nandoon sa gitna ng mga bantay, tinapik siya sa tagiliran. Ginising siya ng anghel doon. At pinapagbihis siya, pinatali yung kanyang pangyapak. At sabi niya, sumunod ka sa akin. At habang lumalakad sila, wala yung kanyang yung tanikala sa kanyang mga kamay, nangalaglag yun, yung tanikala, kalas, at yung mga pintuan na kanilang dinaanan, talagang kusang bumukas. Binuksan talaga ng anghel. Kaya napakalaki ang magagawa talaga. Kasi sabi sa Santiago, 5:16 na Santiago, malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao, maningas na panalangin ng taong matwid. Kaya yun yung doon, isang puntos doon. Kapag matwid tayong nananalangin, kasi iglesia ang nanalangin dito imposible na hindi matwid itong iglesia na ito kasi sa Panginoon ito tinuturuan ng Panginoon ito na maging matwid. At ang isa pang makikita natin dito, yung sinasabi sa Matthew 23, data kung hindi tayo nagkakamali, yung nagmamataas, ibinababa talaga yan ng Panginoon. Kasi itong si Herodes, kasi noong siya magdamit hari, siya nagtalumpati sa mga tao, at ang tao sumigaw, mga tao sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Kaya doon, nagsugo yung Panginoon ng anghel at sinaktan si Herodes doon. Sinaktan siya. At ang pinagtapusan noon, kinain ng uod yung mga ni Herodes, yung kanyang lamang, kinain at hanggang sa siya mamatay. Yun, ganun kasi alam natin na yung ating Diyos ay pumapatay, bumubuhay. Sabi sa Deuteronomy 32:39, pumapatay talaga yung ating Diyos. At ito naganap kay Herodes. At yung pagmamataas niya doon sa 23:12 ng Matthew, ibinababa talaga. Ibinaba siya doon sa pagmamataas niya Nagmataas siya At ang isa pang makikita natin dito, doon sa
42:8 ng Isayas. Pakibasa mga kapatid na, no, Mike? 42:8. Mm. Ako ang Panginoon, at ang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibigay sa iba. O ang aking mga kapurihan sa mga larawang Panginoon. Yan, okay na. Okay na, kapatid. Kasi, kaya pinarusahan si Herodes dito, inangkin niya talaga yung kaluwalhatian ng Diyos eh. Kinanyan nga yun eh, hindi yung dapat sa kanya yun eh. Dapat binalik niya sa Diyos. Kaya sa atin, isang aral to na kinakailangan yung kapurihan, laging ibabalik natin sa Panginoon. Sa Panginoon lagi ang kapurihan. Kung ano man ang ginawa mabuti ng Diyos sa atin, ang kapurihan, ibalik natin sa Panginoon. Meron ba sana sa si Beto, yung kunin man. Sige, okay lang. Salamat, kapatid na Mike. Dito na. Magandang gabi sa bawat sa purin, Panginoon. Sa mga naka-online. Ito ba yung patuto ng iglesia, no? Maging hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa panahon pa ng ating mga magulang, no? Ang palaya ng bansang Israel sa pagkakalipin ng bansang Egypto, no? Ito yung pangako, no? Sa 23:20 ng ay Exodus, sabi rito, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag niyo mungkayin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Datapat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. No? Ganun pa ang ng Panginoon pagsusugo ng kanyang Espiritu Santo o kanyang anghel sa kanyang kinalarugan, no? Sa atin sa panahon ito, ng panahon ni Kristo ng Kristiyano, dito sa sa talata ng sa 1, 14. Na, alam mo basa. 14, 16 hanggang 17. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Espiritu Santo. Sa ibigay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng salibutan sapagkat hindi nito siya nakita ni nakikilala siya. Siya ay nakikilala niyo sapagkat siya ay tumataan sa inyo at sa inyo. Katuparan niyo sa ating kapisanan. Yung mga tumutupad ng mga salita, yun ang binibigyan niya. Binibigyan niya Espiritu. Sabi sa 16 ng 1 pa rin, 20 at 13, gayon man yung gawain ng Espiritu Santo, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating sa inyo, ay papatumbay niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nga mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating, no? Ito na yung patuto ng Espiritu, no? Nag-iingat sa atin, nagliligtas, no? Pumapatnubay sa buong katotohanan. Kasi yun yung patuto na ang kapsanan ito ay nasa totoo na pinapatuloy man ng Espiritu. Yung pagliligtas ng Espiritu Santo, no? Alam na rin natin mga bagay nito, eh. Kaya nagganap ito doon sa mga lingkod ng Panginoon. Yan, kay Pedro nga sa ating aralin. Kay maraming sa mga lingkod na pinapatuloy ng Panginoon. Kasi pagka sumusunod ka, yung nananalangin
talagang ibibigay niya yung katuparan. Sabi sa 21:22 ng Matthew, sabi nito, at lahat ng mga bagay ay yung hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay yung tatanggapin. Pangako ng Panginoon. Punong Panginoon mga tanggal. Salamat sa ating kapatid na sunod natin ating kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon. Purihin siya. Magandang gabi, kapatid na Dudes. Purihin ng Panginoon. Sa napakaganda ng ating pag-aaral, ito nang alam naman natin ang kapanahunan ni Apostol Pablo, yung gaya ng pagkakabanggit dito sa chapter 5. Ganito kasi katibay sa pagsunod si Apostol Pedro Nang una, itinatuwa niya Pero nang maanuhan na sila, mapuspos na sila ng Espiritu Santo, nakita natin yung pagiging matibay na paglilingkod ng ating Apostol Pedro. Kaya nga kung papansinin natin, nang siya ay pinipigilan ng mga Hudyo, sabi niya rito, sabi sa chapter 5, na sinasabi, ibinala naming maigpit sa inyo. Ito yung pagkatapos niya rin palayain sa pamagitan ng Espiritu Santo, na sinasabi, ibinala naming maigpit sa inyo na huwag kayong mangagturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. At ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Sabi sabi sa 26, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ganun yung pananampalataya ni Apostol Pedro. Ngayon sa pag-aaral natin, gaya mga nabalita na mga nagdaang araw lang, di ba? Mabigat to yung sinusupil ka ng hindi mananampalataya sa pananampalataya mo. Gaya yung nangyari, di ba, sa Nigeria ba yon? Di ba, yung pinagkukwentuhan namin ni kapatid na Oliver? Alam mo, Kristiyano ka roon. Pagka sinabi mo Kristiyano ka, papatayin ka. Dapat, maaring dumating yung mga ganyang pagkakataon. Kaya base sa pananampalataya natin. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung paglilingkod, eto si Apostol Pablo, ano yung pagkakaiba niya sa manggagawang kay Esteban? Kasi si Esteban, nang nangangaral, ano siya ano ba tawag dito? Napatay siya agad sa paanan pa mismo ni Saulo. Pero si Pedro, ilang beses pinagbantaan. Yung una, ito nga sa chapter 5, kinulong. Pero pinalaya pa rin ng Espiritu Santo. Pagdating sa ating pag-aaral chapter 12, ganun pa rin. Ano ang pagkakaiba niya? Kasi malawak pa yung ministeryo ni Apostol Pedro. Kasi kung ating titignan dito sa chapter 7, yung kapanahunan ni Esteban, sabi niya, lahat kasi ng paglilingkod sa Panginoon, mayroong pangangasiwa. Kaya nang ipinaliwanag ni Esteban, doon sa mga Hudyong kaharap niya, yung sa chapter 7 verse 53, di ba? Kaya nga, kayo na nagsitanggap ng kautusan, ayon sa pangangasiwa ng mga anghel, ay hindi ninyo ginanap. Kaya makikita natin yung kahalagahan ng pagganap, doon sa doon sa bagay na pangangasiwa ng anghel na ibinigay. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon, ay mahirap naman magtukoy ng sa iba dahil hindi naman tayo gano'n. Pero makikita natin, gaya ng pagkakasabi ni kapatid na David Chudian, yung pagbibigay ng Panginoon ng pabuya, ibinabase yun sa pagsunod alam nga naman, sabi niya nga, di ba? Alam nga naman, petik-petik ka lang sa loob ng bahay. Tapos yung iba,
'Di ba? Go nang go sa gawain. 'Di ba? Ayun ang sabi ni kapatid na David. Makikita natin na may punto. No, bagamat alam natin ang Diyos pa rin nakakaalam. Bakit ko hinahalimbawa yung sinabi ni kapatid na David? No, mas importante talaga sa kapanahon na natin ngayon, mentres na pahirap ng pahirap, mas lalo kang sumunod sa Panginoon. No, dahil yung paglilingkod naman natin, mayroong pangangasiwa ng anghel. Ibig sabihin, kung mayroong pangangasiwa, mayroong pag-iingat ng anghel na galing sa Panginoon. Magandang gabi, purihin ang Panginoon. Sunod natin kapatid na Downstairs. Yan lang yan. Parang marinig. Thank you. Salamat, magandang gabi sa ating kapatid na Baduds, sa mga kapatid natin sa online. Salamat sa lagi nyo kami sinasamahan, makinig ng aral ng Panginoon. At ako may napakinggan kanina na tayo daw po ay nabibilanggo ng problema, no, pagsubok. Sabi ni kapatid na Nea, sa totoo lang talaga. At ang isa sa nagpapabilanggo dyan, yung bilanggo ka sa utang. Sana makalaya na tayo dyan. Unahin na si kapatid na Agnes. Biro lang sa mga nanonood online. Pinasasaya ko lang ngayon. No? Dito sa pag-aaral po kasi natin dito, ito, sino tong Herodes na to? Dapat alam natin kung sino tong Herodes na ating pinag-aaralan. Kasi may Herodes sa Biblia na yung tatlo na madalas binabanggit. Pero ang totoo niyan, 5 sila eh. No? Si yung Herodes na tinatawag si Herod the Great, si Herodes na dakila kung tawagin, siya yung panahon ng ating Panginoong Kristo, yung sinilang. Siya yung hari doon. No? Siya yung nagpapatay sa mga sanggol. Si Herodes na dakila. Pagkatapos niya, sumunod dyan, ang hari, si Argilao. Alam niya ba yan? Nabasa niya yan? Si Argilao yun. Saglit lang siya. Kasi pinalitan siya ng Roman Empire. Kasi magulo siyang magari eh. No? Si Argilao. Kasi nga, 3 yung anak ni Antipas. Ni Dakila. Haring Dakila kung tawagin. 3 yung anak niyan. Si Haring Antipas, Haring Argilao, Herodes Argilao, tapos si Herodes Felipe. Si Felipe, ito yung asawa ni Herodias. Na kung saan, sinabi yun ni Juan Bautista kay Herodes na Antipas na masama yung ginawa mo. 3 yun. Kaya nga, at itong panahon natin ngayon, ito po yung si Herodes, yung pinag-aaral natin, Herodes to Agrippa. No, si Herodes Antipas, siya nagpapatay kay Juan Bautista. Yung nilagay yung ulo sa plato. Si Herodes Dakila, nagpapatay sanggol. Si Herodes na Antipas, nagpapatay kay Juan Bautista. Ito naman si Herodes Agrippa, ang nagpapatay naman kay Santiago. Kaya itong pinag-aaral natin, si Herodes na Agrippa na pumatay kay Santiago. Ngayon, napansin ko kanina, ang sinasabi natin ukol doon, yung kagandahang loob ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon sa ginawa kay Pedro. Diba, paano naman si Santiago na pinutulan ng ulo? dapat nag-aaral tayo eh. Kaya nga makita natin yon. Bakit naman hinayaan na putulan ng ulo si Santiago? Kasi nga, siya yung kaganapan ng sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kailangan gawin kasi yun. Kailangan mangyari yung sinabi ng Panginoon. At ang katungkulang ginawa ni Santiago, isa ron, siya yung kaganapan ng sinabi ng Panginoon na kayo'y papatayin. Sabi sa aklat ng Juan, ating basahin, sa 16, ganito yung pagkakasabi. 16:1. Ang mga bagay na ito'y aking salita sa inyo upang kayo huwag matisod. Kayo'y palalayasin nila sa sinagoga. Oo, dumarating ang oras ng sinumang pumatay sa inyo ay akalaing naghahandog siya at naglilingkod sa Diyos. Ganyan nangyari. Ngayon, binanggit ito ng Panginoon. Sabi, at ang mga bagay na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakilala ang Ama ni ako man. Dadapat ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo
upang kung dumating yung kanilang oras, ay inyong maalala. Dumating, maalala nyo. At ano yung sinabi niya doon sa 14:29? At ngayon, ay sinasabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito yung mangyari, ay magsisampalataya kayo. Kaya nung mangyari yon, alam ng mga alagad. No? Ibig nagtibay pa sila sa pagsunod Si Pedro nga susunod na di ba? Sinabi niya rin yun sa 2 Pedro, basahin natin. Sa 1:14, ganito naman ang sinabi ni Pedro. 2 Pedro 1:14. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghihiwalay ko. Ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesukristo. Alam niya rin yun Pero ng panahon pang ito, gagamitin pa siya ng Panginoon, kaya iningatan pa siya ng Panginoon. Ganun din mga kapatid. Kapag natapos yung ating tungkulin, at tayo ay, siyempre, minamamatay na rin di ba? Dumarating nyo, may pagpapahinga. Kasi kaluguran ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ayun ang importante ron. Magpapahinga ka sa panahon na yan. Kaya, imbes na ikaw ay malungkot, matuwa ka kapag ikaw ay matuwa yung mga nahihiwan. Kasi ito ay nagpapahinga na at naghihintay ng ukol sa kaharian ng Diyos. Ito yung bagay na atin na gusto nga tukuyin, mga kapatid, sa atin po nga pag-aaral. Na kung saan, sige kapatid na alam ko tatayo ka na Magasan. Purihin ng Diyos at magandang gabi sa kay kapatid Dudes at kayo din sa bawat kapatid na narito at sa lahat na naka-online. Magandang gabi sa inyo. Salamat lagi sa Panginoon sa kaparaanan na ibibigay sa atin. Maganda po yung ating tinatalakay na pag-aaral, sapagkat itong mga bagay na pinag-aaralan natin, hindi lamang salita, kung talagang nangyari talaga. Maging sa ngayon, nangyayari ito yung pag-iingat ng ating banal na espiritu. Dahil kung walang patnubay ang isang kapisanan, ligaw talaga Sa dami ng marurunong na mga ngaral, Diyos ko, napakaano rami. Pero dahil nga sa may espiritu ang kapisanan, kaya hindi tayo basta-basta doon madadala na may tayo mailigaw doon sa tunay na aral ibigay ng ating Panginoon. Hiningalan natin. Ini sa pag-aaral natin, makita natin na yung bagay na pangyari, yung pagliligtas nga ng Panginoon na banggit kanina, na ganun talaga magligtas ang Panginoon Tama yung sinasabi kanina, hanggat meron na doon ka pa sa panahon ng ginagamit ka ng Panginoon, sa lahat ng pag-iingat, iingatan ka talaga. Nandun yung lahat ng pag-iingat. Pag si Apostol Pablo, paano iningatan talaga, nakita natin yung pag-iingat sa kanya. Tumayo sa tabi ko ang anghel. Lagi niyang gano'n sa chapter 27 ng Acts, binanggit niyan. Ngayon, sa natin, tama yung ang kaibahan lang natin mga kapatid, natuto tayo. Kasi doon sa mga ilang ngayon, ang mga din sa, hindi naman sa tinutuligsan natin, makita mo talaga yung salitang pagmamapuri talaga taglay. Nandun talaga. Kahit wag sabihin na hindi nagmamapuri, lalabas talaga na sila nagmamapuri. Hindi naman aminin. Ang gagandang loob lang ang natutunan natin ganito. Sabi nga doon sa 2 Corinthians sa chapter 10, ito yung natin taglay natin. Sabi doon sa 10:17 na 2 Korinto, datapwat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Yan. Kung halimbawa meron tayong bagay na ipagmamapuri, dapat una mong ibigay sa Panginoon yung pagpupuri. Hindi mo dapat angkinin yung kapurihan na yun, sapagkat ayaw ng Panginoon ng ganun. Di ba? Yun yung bagay na natutunan natin sa pag-aaral dito sa mga salita ng Diyos. Ano pa? Nabanggit rin kanina na yung makapangyarihan, wag magmapuri sa kanyang kapangyarihan. At ito yung nangyari kay Herodes. Inaakala niya na sa sarili niya na makapangyarihan siya. Nakalimutan niya na kung tutuusin, dapat kilala niya ang Diyos Kasi siya ay ng Huda, sakop ng gobernador ng Huda, sakop siya ng Huda Siya yung hari doon Ang nakakalungkot kasi sinasabi 76 ng awit, sa Huda, kilala ang Diyos. Pero nakakalungkot kay Herodes, hindi niya kilala ito. Pinapapatay pa nga niya Katotohanan lamang na sinasabi sa banal na kasulatan, na yung pong last verse po, na yung mambubuo ng dugo
ito yung sinasabi doon sa 29 ng 10 ng kawik, last verse ko po, no? 29:10 ng proverb, sabi dito, ang mangbububo ng dugo ay nagtatanim sa sakdal, at tungkol sa matuwid, hinahanap nila ang kanyang buhay. Kaya ganun talagang ano nila eh. Targetin talaga yung mga matuwid. Ganda kayo po. Salamat sa Panginoon. Yan na lang po para rin sa Diyan? Dito. Ah, sige. Dito. Para marinig sa kabila. Ay, magandang gabi po. Purihin ng Diyos. At salamat sa patuloy na pagdako ng gawain dito. Salamat sa pagdalaw ng Panginoon. At sa inyo mga kapatid, sa inyong pagdalaw rin naman sa sambayan ng ating kapatid na Dendo. Salamat. Sana magkaroon ng sambayan ng marami sa Southville. Bagamat meron na kami dito, dalawa na. Sa mga kapatid natin sa online. Magandang gabi po, purihin at patuloy na gabayan tayo ng Panginoon at patuloy na katotohanan lamang lagi ang laging maipapahayag. Kung paanong dapat ganon, ang sabi sa Colossus, sabi ganito, nawa, no? Sabi sa Porto, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Na tuloy, ihidalangin din ninyo kami. Nabuksan sa amin ng Diyos ang pinto ng salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako upang ito'y aking maihayag ng gaya ng aking narapat na salitain. Bahagi rin yun, no? Sa pagtutulong-tulong ng munting iglesia na patuloy isama nyo yung mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon para tuloy-tuloy na mabahagi yung salita na isang puro katotohanan lamang, no? Na hindi yung pangsariling pagpapahayag. Salamat sa Panginoon no, sa ating pag-aaral na maliwanag na sa atin yung ating aralin, pagpapakita ng kaligtasan, kung paano iniligtas ng Panginoon at kung paano rin siyang humatol, no, sa isang taong makapangyarihan. Ayan. Napakaganda yung pagpapayag kanina, ano, para wala akong masabi. So, sa pagpapatuloy, makita natin si Haring Herodes, no? Bagamat sinasabi na nung panahong ito ay si Haring Herodes Agrippa. No, meron kasi Agrippa na the second at saka ito the first. Ito yung unang Agrippa. Yung pangalawa, yung Agrippa the second, ito yung panahon na kung naalala nyo ng magsanggalang si Apostol Pablo. No, andun kahit siya pa nga itong haring ito, si Haring Agrippa. Doon sa Gawa chapter 25-26, no? Yun ang second. Ngayon, isang pagpapakilala, no? Kung maunawaan natin, no? Bilang bahagi, no? Hindi ito, kundi isang bagay na sinasabi natin na kakaiba ito sa mga, kasi pag sinasabing pamamahala, andyan political yan, no? Politika. Ayan ang binabanggit yan. No, hindi ma'am, ang sinasabi natin, no? Sabi doon sa Roma, banggitin natin, no? Gusto ko lang itong paanino kasi ipinapakita sa ating pag-aaral yung kalapastanganan na ginawa ni Haring Herodes, no? Nung magdamit hari na sinabi doon na sabi ng mga tao salita ng Diyos, no?
ipinapahiwatig nila yung pagpapahayag na talumpati ni Haring Herodes, salita raw ng Diyos. Sabi gano'n. At hindi ng tao na siyang pinagmapuri ni Haring Herodes. At pinapakita sa kasaysayan, no? Sa talata ng Lucas, mismo ang ating Panginoon na nagsabi, yung dinadakila ng tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At alam natin na bawat kapangyarihan, magmula nung unang panahon pa, sabi sa 13 ng Roma, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Sabi ganon. At ang mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Tapos, kung babasahin natin, kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsistanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ito ang nais ko sa 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti. Yung mga nangungunang ito, katulad ni Haring Herodes, makita natin yung angkan niya, magmula nung si Herodes the Great, yung una, nung pinapakita kung paanong isang malupit na hari, na yung mga sanggol pinapatay niya. Napakagrabe yun. Para lang protektahan yung kanyang sarili na aagaw. Samantalang, ano pa lang yun, hula, na sisilang yung hari ng mga Hudyo. Yung kagad, ang nasa isyo, ipapatay kagad. Kita mo, no? Katotohanan sinasabi na yung mga kilabot sila, yung mga pinunong ito, kilabot sa gawang, sa hindi. Sabi rito, kilabot sa gawa, hindi kilabot sa gawang mabuti. Puro masama sila. At pinatunayan, nung pangalawa, nung sinasabing si Antipas, di ba, yung pagpugot sa ulo ni Juan Bautista, di ba? At itong Agrippa sa ating tinutukoy ngayon sa ating pag-aaral, si Santiago naman ang kanyang ipinapatay. Kaya hindi talagang kilabot sila sa kasamaan. At isa sa ipinapakita rito ng Panginoon, hindi po ikaw nakaupo para sa iyong sarili, ikaw sa iyong kapangyarihan yun. Ipinapakita na ilang kasaysayan. Ang sabi doon sa Isaias, tingnan nyo, no? Dito sa Isaias, no? Ano na tayo? Iunay na lang natin. Sa 10:5, sabi rito, Hoy, taga-Assyria, napamalo ng aking galit. Siyang tungkol sa kasangkapan ng aking pag-iinit. Sino ginagamit Ginamit ng Diyos yung Assyria sa pagsakop sa Israel. Ginawa niyang pamalo. No? Kaya lang, katulad ni Herodes na nagmapuri, ito rin. No, tingnan natin yung kasaysayan. Kung bakit totoo yung sinasabi ng Biblia. Sabi si Isaias, ipapakita lang natin Isaias sa 36. Tingnan natin sa 36. Mabasa lang po ako ano ba magandang basahin dito? Dito ako sa 14. 14 na, para medyo mabilis-bilis. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong padaya kay Ezechias, sapagkat hindi niya maililigtas kayo. Sabi kasi, sasakupin niya na yung Huda Huwag kayong magtiwala dyan kay Ezechias. Sabi ng hari ng Assyria, patiwalain man kayo ni Ezechias sa Panginoon. Tinuko niya na. Yung Panginoon ni Ezechias. Patiwalain naman kayo ni Ezechias sa Panginoon. Nasabihin, walang pagsalang ililigtas tayo ng Panginoon. Ang bayang ito ay hindi mapapasakamay ng hari sa Assyria. Ganun yung pagmamalaki niya. No? Tutuloy natin dito ako sa 18. Tala tayo. Huwag kayong pahikayat kay Ezechias na sabihin, ililigtas tayo
Tama ba yun? Teka, iligtas tayo ng Panginoon. Nagligtas baga ang sinuman sa mga Diyos ng mga bansa sa kanyang lupain sa kamay ng hari sa Assyria? Saan nandoon ang Diyos ng Hamat? Ito na yung iniisa-isa na yung mga bayan na sinakop ng Assyria. Asan yung Diyos ng Hamat? Asan yung Diyos ng Arpad? No, marami siyang binanggit ng mga bayan. Sa 20, sino sa kanila sa lahat ng Diyos ng lupaing ito ang nagligtas sa kanilang lupain sa aking kamay, na ililigtas ng Panginoong Jerusalem sa aking kamay? Ganon yung pag-insulto niya. Yun lumalabas na yung kaataasan nung isang tao kapag naroon na sila sa kapangyarihan. No? Porket nasakop ng lahat, andun na yung kahambugang kapalaluan na magagawa niya. Dahil nagawa niya na nga sa mga Diyos hindi nila yung Diyos ng Jerusalem may buhay. Iba naman yung Diyos ng mga ito ng mga nabanggit ng kanyang nasakop. At unang-una nating maintindihan doon, ginamit siya ng Panginoon. Ang Panginoon may kapangyarihan sa kanya na siya ang ginamit Kaya ganun Kaso, hindi niya kinilala yun. Kaya ganun din yung nangyari. No, kung makita natin, sa kasaysayan, kung papaano rin siyang pinatay ng Panginoon, si Sennacherib. Na hindi nga siya nakapunta rin nakatapak man lang sa lupain ng Jerusalem nung panahon yon. Anghel din ng Panginoon ang tumapos sa kanya. Nang siya'y bumalik, mga kapwa niya, tauhan niya lang, pumatay sa kanya. Ganun ang nangyari sa kanya. Sino pa? Yung mga mapagmataas na ginamit ng Panginoon, kung kaya sila nandyan Panginoon ang gumamit Siya ang Panginoon ng taas sa kanila Sina Nabucodonosor. Hindi ba? Tingnan natin. Magandang basahin din yun sa Daniel. Para makita natin sa chapter 4, Chapter 4:30. Kita mo si Nabucodonosor. Bagamat na ipahayag kanina, nang gumawa siya ng larawang ginto, na binanggit doon, na sino mang hindi sumamba sa tagdang oras na yung papatayin, ihaigis doon sa hurno. Ipinakita kanina yung tatlo. Yung tatlo na iniligtas ng Panginoon doon sa hurno. Kaya nga, nung pagkakataong yun, doon lang dapat naalala niya yun Basahin ko muna yun. Sa 28, 3:28 ng Daniel, si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach. Nagsalita siya ng ganoon. Purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego, na nagsugo ng kanilang anghel. Pinapakita, anghel pa rin. Yun ang isa bagay na dapat maunawaan natin na hindi lang sa isip, dun sa puso, na meron tayong anghel. Yun lang maalala natin yung anghel ng Panginoon yun. Na meron tayo na patuloy na sa atin na nagpapaalala. Laging nagbibigay ng mga salitang kaaliwan, At naranasan po natin yan sa aming mga nabigyan ng pagkakataong makaulayaw. Naranasan natin yung paalala at kaaliwan ng Panginoon. Ibinabalita namin sa inyo na yung anghel ng Panginoon, meron tayo na siyang gagabay, papatnubay. Kung ano mang yung kalagayan natin, kumpiyansa tayo na may tutulong sa atin. Depende sa ating pananampalataya, sa ating pagganap. Kung paano si Apostol Pablo, sa kanyang katapatan, iniligtas ng Panginoon. Tayo ganun din. Kasi yung proseso ng Panginoon, nung una pa man, hanggang ngayon, yung isang linya lang naman yun Ang sa atin lang yung sumapalataya lang tayo. Huwag yung katwiran ng ating sarili,
Katulad sa ilang mga pag-aaral natin, yung isang bukal, isa lang yung lumalabas diyan, hindi dalawa. Hindi dalawa. No? Laging isa lang siya. Kung ang nagmumutawi sa ating mga labi, sa ating pag-aaral, puro katotohanan, salita ng Diyos lang yun. Wala nang halo. Wala nang halong ating sarili. Yan ang dapat ating mapaalaman. Kaya tuloy tayo, no? Sabi gano'n, na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya. Iniligtas ng Panginoon yung mga nagsisitiwala sa kanya. Kung hindi, nag-aalinlangan ka, paano ka ililigtas ng Panginoon? Nag-aalinlangan ka. Di ba? Yun lang yung pinupunto dito sa salita na ito eh. Yung mga nagsitiwala sa Panginoon. Yun ang kanyang iniligtas. At binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanilang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaanan laban sa Diyos ni Shadrach at ni Meshach at ni Abednego, pagpuputulin. Yun yung sinabi niya. Pero ito yung sinasabi natin doon sa chapter 40, sa 30, ang sabi, baka ba't nangyari yun, ha? 30, ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? O nagkaroon siya ng pagpapalalo din doon. Na aking tinayo, alam natin na siya yung ginamit ng Panginoon para pabaksakin ng Huda eh. Diba kaya nga sinabi ng mga propeta maglingkod kayo ng 70 taon. Ibig sabihin, talagang ginamit ng Panginoon, si Nabucodonosor. Pero sinabi niya, hindi baga itong dakilang Babylonia na aking itinayo, na pinakatahan ng hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Ganun yung kanyang pagmamataas. Tama yung sabi kanina yung mga nagmamataas, di ba, binababa ng Panginoon. Kaya nga, ibinaba siya ng Panginoon Yung alam natin kasaysayan, kung paano siyang natulad sa hayop, kung paano yung panaginip nangyari sa kanya. Kaya nga, sa bandang uli, babasahin ko yung 37, yung sabi ni Nabucodonosor. Ngayon, akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit. Sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan. At yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Kaya binaksak ng Panginoon yun. Sino pa yung binaksak ng Panginoon? Sa kanyang kahambugan at kapalaluan, yung anak din Nabucodonosor. Di ba? Nung ginamit siya yung mga kasangkapan para doon sa kanyang mga babae. Di ba? Nung panahon yun, pinatay din siya ng Panginoon. May ginamit din siya. No? Lahat ibinababa ng Panginoon, yung mga kapalaluan. Merong isang hari na ipinakita, yung kanyang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sapagkat ginamit din siya. Ibig sabihin, ipinapakita natin yung mga namumuno nung panahong yon. Panginoon talaga ang nagtaas sa kanila na kinasangkapan ng Panginoon. Hindi sa kanilang mga sarili, hindi sa kanilang mga lakas. Kundi ang Panginoon. Iba kasi nung araw, nung panahong yon, imperyo malawak yung masasakop mo. Hindi lang isang bansa ang masasakop mo. Halos buong sanlibutan ng mga panahon yon. Si Haring Ciro, ang binabanggit natin. Si Haring Ciro, na pwede natin mabasa sa Ikalawang Kronika o sa Esdra. Tingnan natin yung Esdra. Sa Ikalawang Kronika sa 36, 22, 23. Meron pa. Balik mo natin sa MC. Ay, pwede na ako sa pagtatanong nga. Pinayos magtanong.